Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Media Patrol. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa opinyong talakayan ni Naing ng Bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga sa tanghali maging sa gabi tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Ngayon po ay November 11, 2025, Martes. At doon po sa bagyong Uwan, talagang hinagupit ang halos lahat ng lugar sa lugar ng Luzon. Yung ating mga kababayan yan po sa lalawigan ng Camarines Sur sa Region 5, kumusta po kayo? Bangon, bangon, bangon. At sa usapin ng flood control na yan, talagang ayaw na natin pakinggan yan dahil umay na po tayo. Sana yung pong mga sangkot sa Ghost Project at saka doon sa mga substandard, kitang-kita nyo na kung gaano kayo kagarapal sa inyong panunungkulan. At batid natin, ito ay ang labanan ngayon sa usapin ng panahon, sa usapin ng bagyo, ay halos wala na pong pinipili. Mataas na lugar o mababang lugar, pareho na po ang damage tuwing may bagyo. Yung po ay bagyo pa lamang pinag-uusapan natin. Wala pa po yung sinasabing iba't ibang uri na sakuna, katulad ng pagputok ng bulkan, katulad po ng maaring dumating na the big one. So dapat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po ang ating gobyerno, ganun din po yung pong mga mayayaman, yung pong mahihirap, sana tulong-tulong na po tayong bumangon para sa hinaharap. Diba? Katulad po sa lugar ng Cebu. Tingnan nyo naman na nangyari kung ano. Katulad yan po sa lugar ng Catanduanes. Hindi lang po kaming mahihirap ang nalalagasan o kaya naapektuhan Halos lahat naman Kaya lang ang pinagkaiba, yung pong mga nasa magandang kanilang tahanan ay hindi totally nasisira, samantalang yung pong mga barong-barong yung tinitirahan, yung mga sabihin po natin hindi masyado matibay, ay talagang halos lahat nasisira o tinatangay pa po ng baha. Ngayon ano ang ating pananawagan? Sana kung kayo naman ay sobra-sobra ang inyong biyaya,
sobra-sobra ang inyong pera, napakarami kayong mga sasakyan, baka kung pwede naman kayo po ay tumulong doon po sa mga nasalanta ng bagyo. Ang problema, parang ayaw pumayag, ano? Imbes na pumalakpak, iba yung narinig natin. Balita, DLD kakastiguhin ng LGUs na nag-abroad sa gitna ng bagyo. Singil sa renta sa bahay, wag munang pag may kalamidad. 3 bagyo papasok, 1 lalabas pero babalik. Bastosin, ano? Lalabas pero babalik. Hagupit noon, 30 milyon bahay nawalan ng kuryente. Binasag bago pa maglandfall, Sierra Madre, pinahina si Uwan. Pamilya natabunan sa landslide, 5 taong gulang kambal patay. Ito po ang kawawang balita. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa detalye ng ating mga balita. 3 milyong bahay na nawala ng kuryente kay Uwan. Nasa 3 milyong kabahayan ang nawala ng kuryente sa matinding hagupit ni Super Typhoon Uwan sa 12 rehiyon sa Luzon at Visayas. Sa report na tinanggap ng Office of Civil Defense or OCD mula sa National Electrification Administration or NAIA, nasa 20 electric cooperative ang nilompo ni Super Typhoon Uwan sa pananalasan nito sa Bicol Region, lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino North, Northern Samar at Samar. Ayon kay NIA Administrator Antonio Mariano Almeida, nasa 2,931,000 consumer ang walang elektrisidad matapos magtumbahan ang mga poste ng kuryente ng malakas na hanging dala ng bagyo. Nabatid na napilitan ang mga electric cooperative na putulin muna ang supply ng power upang maiwasan ang panganib at matinding pagkapinsala sa sobrang lakas ng hangin. Samantalang ang pagkukumpuni ng mga lineman ay apektado naman ng malawakang pagbaha at pagkasirang pasilidad. Umapila naman ang opisyal ng pag-unawa at pasensya sa habang patuloy ang pag-i-inspection ng mga crew ng power supply at line assessment sa tinamong pinsala. Ayon sa opisyal, masusing pagsusuri ang isinagawa ng mga crew, partikular na sa mga lugar ng Metro Manila, metro ng kuryente ay lumubog sa tubig baha upang tiyakin na may wasan ang sakuna kapag ibinalik sa ang supply ng kuryente. Inihayag pa nito sa mahirap ang kondisyon ng mga line workers, lalo na't barado ang mga kalsada ng mga debris at mga lugar na lubog pa rin sa baha, habang pangunahing prioridad sa pagpatumbalik ng supply ng kuryente ay ang mga ospital, water system at mga pangunahing pasilidad at komunikasyon. Iyon talagang bagyo. Pag tumama, nawawala ang supply ng kuryente. At mabigat po nito, 12 rehiyon mula sa Luzon at Visayas ang naapektuhan. Mr. Chairman Patalastas, please. Parañaque, Netrello, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Oh, Parañaque, Netradio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Parañaque hanggang sa dulo ng mundo,
niya, Kenneth Rejo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. Parañaque, Kenneth Rejo, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Paul Parañaque, Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si Gaspar Latam, laging handang maghatid ng totoo. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:24 ng gabi. DILG kakastiguhin LGUs na nag-abroad sa gitna ng bagyo. Ipinaubayan ng Malacanang kay Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Beck Remulla ang desisyon sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na sumusuway sa utos na huwag lalabas ng bansa sa gitna ng bagyong Uwan. Ito ay para makaresponde at makatugon agad sa pangailangan ng kanilang mga constituents. Sa brief briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi agad maaaring sabihin na may sala ng mga opisyal na tumuloy pa rin ang lakad sa ibang bansa sa kabila ng inilabas na memo laban dito ng DILG. Ayon kay Castro, kailangan munang mataya o mapag-aralan kung ano ang plano nila papunta sa ibang bansa at kung ito ay talagang nakapikto sa mabilisan nilang pag-aksyon para sa mga kababayan natin na nakaranas ng hagupit ng bagyo. Gihit pa niya na nasa pumuno ni Remulla ang pagsiyasat nito, kaya dapat hayaan muna silang magpaliwanag tungkol dito. Tingnan po natin kung paano sila mag-explain na despite that the memorandum at sila po ay umalis ng bansa. Saad pa ni Castro. Nauna lang naglabas ng memorandum ang DILG na kansilahin ang travel application at claims ng mga lokal na pamalang bilang paghanda sa Super Typhoon Uwan. Subalit may mga ulat na ilang lokal na opisyal pa rin ang nagtungo sa ibang bansa sa gitna ng pananalasa ng bagyo. So, yung pong mga local official natin na nasa ilalim ng DILG, tama naman po ang sinabi nitong si Undersecretary Claire Castro na dapat mo nang pagpaliwanagin yung mga local executive naman kung bakit tumuloy pa rin sa kanilang lakad. At batid po natin na yung preparasyon naman ng bagyong Uwan ay halos ilang araw. At dito nga po sa Metro Manila at tayo po ay nagpapasalamat dahil wala po tayo masyadong malaking sabihin natin na malaking perwesyo dahil yung pong ating mga local executive down to barangay level ang yung pong mga nasa danger zone na ating mga kababayan ay maaga po nilang napalikas. At ang maganda po rito, sila po ay nasa magandang lugar naman, sila naman po ay nabigyan ng sapat na pagkain
At ang ating mga barangay naman ay talagang sila po ay naging masigasig na i-monitor, i-supervise ang kanilang mga tauhan at ang kanilang mga nasasakupan para matugunan kung ano ang pangangailangan nung nakaraang bagyong uwan. So dito sa Metro Manila, inuulit po natin, ay may tuturing po natin na tayo ay isa sa nabiyayaan ng likas na tagapagbasag ng bagyo na ito pong Sierra Madre. At siyempre naman tayo po ay buong puso nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil hindi pinahintulutan ang bagyong uwan na salantaing maigi ang Metro Manila. So, doon po sa mga local executive, kung kayo naman po ay magbabakasyon lamang, baka naman kung pwede, alam nyo naman na ang buwan ng November ay tag-ulan pa. Alam nyo naman na ang buwan ng October, December ay tag-ulan pa. Baka pwede naman na sa sunod, charge to experience, na hanggat maaari, kayo naman ay maglaskwatsa. Kung maglalaskwatsa nga, tiyempo nyo naman na tag-init. Katulad po ng Marso, April. Alam natin na yung mga panahon na yan, walang bagyong nararanasan ng ating bansa o kaya Metro Manila, bagkos nararanasan lang natin ang sobrang init ng ating kapaligiran. Tingil sa renta sa bahay, huwag muna pag may kalamidad. Ayon kay Gatchalian. Basahin po natin ang detalye ng mga balita. Isinusulong na Senado ang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang paniningil sa upa at pagpapalayas sa inupang bahay tuwing may kalamidad. Sa Senate Bill number 1109 na iniyan ni Senator Win Gatchalian, nais nitong ipagbabawal muna ang paniningil ng renta at pagpapalayas ng mga pangunahing panangungupahan sa panoy dineklara ang state of calamity o state of emergency sa loob ng 30 araw matapos ang termination ng state of calamity o state of emergency. Kung ang covered period ay lalampas sa 60 araw, ang pagbabayad ng deferred pays, charge at cost ay gagawing hulugan sa loob ng 6 na buwan. Kung magiging batas ang panukala ay tatawaging Rental Payment and Eviction Moratorium during Disaster and Emergencies Act. Ayon kay Gatchalian, layunin ng panukala na tulungan ang mga pamilyang labis na napektuhan ng mga kalamidad gaya ng bagyo, lindol, pandemya. This will be balance the rights of tenants and lessors while putting compassion and recovery at the center of our policy response ni Ani Gatchalian. Actually, siyempre, ninyo pong lingkod ay pabor dito. Dahil sa usapin ng renta, tayo po ay isa doon. So, kung may kalamidad, magkaroon ng moratorium, pabor po sa atin yan. Lalong-lalo na kung tayo nga po ay dapa, kung tayo nga po ay walang pambayad, palakpakan po natin si Senator Gatchalian. Dahil nandiyan pa lang po yan sa Senado, parang sabi nga po nila, kung kailan na ba sana saka mamama yung itong si Win Gatchalian. Pero mabuti naman at least may naisip siyang may tutulong doon po sa mga nangungupahan, di ba? Iyon po ang mga senador natin. Pag may nangyayari na,
saka sila gagawang batas. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. PBBM pinuri LGUs, first responders at volunteers. Pinuri ng Pangulong Ferdinand Marcos ang local government units or LGUs, first responders at mga volunteers dahil sa mabilis na evacuation center sa mga lugar na tinaak ng Super Typhoon Uwan. Kasunod ito ng ulat ng Office of Civil Defense or OCD ng preventive evacuation efforts para sa umabot sa 426,000 pamilya ay malaking kabawasan sa mga nasawi. I want to thank our local governments, first responder and volunteers for acting quickly and working together to keep our people safe. Ayon kay Pangulong Marcos sa ginanap na post-uwan briefing. Sinabi ng Pangulo na napakalaking bagay ang kanilang mga aga na pagkilos at pagsasagawa ng preventive evacuation. Nauna nang inulat ng dalawang katawang nasawi dahil sa bagyong Uwan na nagtataglay ng hanggang 185 kilometro at gastes na hanggang 230 kph na tumama sa Bicol Region noong linggo. Itinatasan rin ng Pangulo ang Department of Social Welfare and Development or DSWD at ng Department of Health DOH para ituloy ang tulong at siguraduhin na mayroong medical team sa bawat evacuation center para sa mga alaga sa mga evacuees. Nakipag-ugnayan na rin si Lieutenant General Nartati sa mga tauhan na nasa iba't ibang panig ng bansa para sa mga update at pagbigay ng direktiba para mapanatili ang maayos na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at iba pang government agency at mga responders. Tiniyak niya na nakahanda palagi ang PNP sa relief operation, clearing at rehabilitation sa mga lugar na tinamaan ng bagyo na 24/7 ang operasyon ng command center. Anya ang pagkakataong tulad nito ay nangailangan ng malasakit, disiplina at serbisyo sa publiko na hindi natatapos kahit lumagpas pa ang unos. Volunteer responders, binuri po kayo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. At sa makalipas ng ilang araw, yung paghagupit ng bagyo sa Cebu, yung paghagupit ng bagyo dito sa Visayas region, yung paghagupit ng bagyo dito po sa Northern Luzon, dito po sa National Capital Region at iba pang panig ng Pilipinas. Sana naman yung pong mga pasaway, sana ilabas nyo na ang iyong pagka-Pilipino. Ibigay nyo na po yung tinatawag na unity o pagkakaisa. Wala sa politika ang solusyon ng problema ng Pilipinas. Tandaan po ninyo yan. Kundi ang solusyon yan, yung pagkakaisa, pagtutulungan ng bawat mamayan, bawat Pilipino para sa kinabukasan ng ating inambayan. Pwede ba yon? Mga balita, bagsik ng bagyong Uwan. Mabuti pa ito si Uwan instant, tawag nito. Minsan ka lang duman dito sa aming bansa Uwan, kayo po ay talagang viral na viral. Magkaangkat sagutan sa bumagsak na e-billboard. Sugatan ang dalawang sakay ng motorsiklo nang mabagsakan ng mga bahagi ng electronic billboard mula sa isang gusali sa Quezon City dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng bagyong Uwan kahapon ng umaga. Batay sa report ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA, nangyaring insidente sa southbound ng Aurora Boulevard, Katipunan Service Road, dakong alas 9 ng umaga.
Isinugod sa ospital ang mga biktima na ng driver ay nagtamo ng sugat sa katawan at na nikip ang dibdib habang sa mukha naman na bagsakan ang back rider na damay at tinamaan din ng wasak na metal e-billboard ang isang kotse sa bumper nito. Pansamantalang isinara ang Katipunan Service Road southbound mula sa Javierville Avenue hanggang Aurora Boulevard sa Quezon City. Sa Javierville Avenue sa Katipunan, flyover muna ang daan ng mga sasakyan na sa kabaan ng Katipunan. Yung pong mga billboard nyo kasi kaya lang electronic billboard to. So hindi kagad basta-basta natatanggal. Opo, kasi kung mga tarpaulin po ito o yung mga tila na pwedeng itali o pwedeng tanggalin ay natatanggal nila. Kaya lang tingnan nyo po, disgrasyan inabot nung riders dahil pa rin po ito sa bagsik ng bagyong uwan. Ang tanong, bakit kasi ibagyo na, nag-ano pa kayo, naghahanap buhay pa? Malakas siguro yung malakas siguro yung booking. Kaya lang in my side, kapag bagyo, ang first priority po natin ay ating kaligtasan. Opo, pero doon po sa riders, hindi ko naman po kayo sinisisi kung talagang ang inyong pangangailangan ay talagang mabigat na pangangailangan, kaya kahit bagyo, tuloy-tuloy pa rin po ang iyong hanap buhay. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Higit 3,000 residente ng Malabon mananatili sa evacuation centers. Bunsod ng patuloy na pag-ulan, malakas na hangin at pagtaas ng tubig dagat na dulot ng bagyong uwan, umabot sa mahigit 3,000 residente ng Malabon City ang mananatili sa mga evacuation center. Ayon sa ulat ng Malabon City Disaster Risk Reduction and Management Office or MCDRRMO, nasa 877 pamilya o umabot sa 3,036 residente mula sa Potrero, Tanyong, Katmon, Longos at Hulong Duhat ang dinala sa 24 evacuation center sa lungsod. Kabilang ang Potrero Elementary School na isa sa pinakapuno ngayon ng mga evacuees. Agad ding nagamit ng Quick Response Fund upang mapabilis ang operasyon sa relief distribution at rescue efforts. Kasabay nito patuloy ang pagmamahalagi ng mainit na pagkain, relief goods at serbisyong medical sa mga apektadong residente, lalo na sa mga bata, nakakatanda at buntis. Ayon kay Malabon City Mayor Janine Sandoval, nakatulong ang lungsod sa kaligtasan ng mga mamayan at patuloy ang koordinasyon ng MCDRRMO, City Social Welfare and Development Department, CSWDD at iba pang tanggapan para matiyak na sapat ang tulong at maayos ang kalagayan ng evacuation naman at mga evacuees. So, malinaw, ito pong Malabon ay marami pong nag-evacuate. At gusto ko pong ipalam sa inyo, ang karanasan ko yan dyan sa Malabon noong 90s, kahit uminit ang Malabon, yung ibig sabihin may araw, pero kapag high tide, ay obligado kang lumusong sa baha. Yung pong mga kababayan, yung mga naging kapitbahay natin dyan sa lugar ng Potrero, at ganun din po dyan sa lugar ng ano bang isang lugar dyan sa San Pascual ba yan? Tayo po ay tumira dyan noong 90s. Kaya yung lingkod, alam po ang sitwasyon yung po dyan sa lugar ng Malabon. Lalong-lalo na po pag bagyo. Dati nung ako po ay umuwi dyan, pag alis ko ng umaga, wala naman na tubig. Pero pag umuwi po ako ng hapon, kahit walang ulan, ay lumulusong po ako sa tubig alat. Diba itong ating kaibigan na si Justin Trinidad? Regards po natin itong ating kababayan na si Justin Trinidad.
Sabi niya nga po, ang pugi mo talaga. Yun ang gusto ko sa iyo, Justin. Kaya ang pagpuri ko sa Mayor Action Support Group sa panguna ni Sir Arman Salazar and of course buong team ng Masji, kasama po itong si masipag na lingkod bayan na si Justin Trinidad. Regards ko po kayo at yung pong iba pang mga nasa online, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at sa nabutas pa rin. 6,000 katao lumikas diki sa nabutas na wasak. Ayan, nagsagawa ng paglikas mula sa kanilang mga tahanan ng mahigit 6,000 katao matapos tumaas ang tubig sa karagatan na sinabayan pa ng pagkawasak ng diki tulad ng bagyong Uwan sa Nabutas City nitong linggo ng gabi. Sa ulat, halos umabot ng hanggang dibdib ang tuigba sa loob ng mga kabahayan sa Barangay Bagong Bayan South. Kasunod nito, alas 12 na ng hating gabi ng bigla ring nawala ng kuryente ang buong lungsod na labis din kinibahala ng mga residente. Nakakantabay pa rin ang rescue team sa mga lugar ng mga binaha upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Inuulit natin yung Malabo na butas. Coastal areas po yan. Napakarami po ang mga isda dyan. At yung pong lugar ng Litre, nako, napakarami pong tao dyan. At yung pong mga tawag nito, yung mga ilog nila, yung sapa nila, nang tayo po ay nandiyan pa sa lugar ng Malabon, ay talagang noong paman ay lagi po itong binabaha. So, lalo na po ngayon, 2025, na dati-rati nga po ang ibang lugar dito sa Metro Manila ay hindi po talaga binabaha, pero ngayon 2024-2025 ay talagang tayo po ay nakaranas ng pagtaas ng tubig at talagang maraming napeperwisyo, lalong-lalo na po yung mga sasakyan na lusong dito, lusong doon. Talagang perwisyo, gastos pa ang nadadali. Ayan, mapakabilis naman yan. Okay, so tuloy-tuloy na rin po tayo sa ating mga balita. Inaway na Mrs. Mister nagbigti. Mahirap, kawawa itong balita na to, no? Isang 35 taong gulang na mister ang nagbigti sa loob mismo ng pinagtatrabaho ang barracks matapos na away ng kanyang misis sa Quezon City linggo ng gabi. Bagyo ito, no? Sa ulat ng Talipapa Police Station PS33 ng Quezon City Police District or QCPD, alas 7 ng gabi nitong linggo November 9 nang matagpuan ang nakabigting katawan ng biktim na si alias Monte Alegre, isang sugar repacker sa loob ng barracks ng isang sugar corporation sa barangay Talipapa, Novaliches, Quezon City. Batay sa investigasyon ng ni Police Staff Sergeant Alexis Masidi Jurado, bago ang insidente nagkaroon umano na mainitang pagtatalo ang biktima at ang misis niyang si Elias Jenes. Sa kalagitnaan ng pagtatalo, pinalo ng martilyo ng mister ang kanyang misis dahilan upang ireklamo siya sa kanilang barangay. At sa kasagsagan ng bagyong Uwan, nagpasyang malis ang biktima at nagtungo sa kanyang trabaho. Pumasok sa loob ng kanilang barracks at doon nagbigti habang may hawak pang kutsilyo sa kaliwang kamay. Agad nagresponde ang SOCO team mula sa Quezon City Police District Forensic Unit sa panguna ni Police Major Michael P.J. Jabel sa sinagawang pagsusuri. Walang foul play sa nangyaring insidente. May hawak pa raw na kutsilyo, nagbigti. Paano kaya? Kaya lang walang foul play, inuulit po natin. Siya po ay nagbigti at may hawak pang kutsilyo. Talagang nagbibigti na nga lang
ay hindi pa nakalimutan na bitawan yung kutsilyo para siguro kapag may lumapit sa kanya habang buhay pa siya ay babanatan niya pa rin. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Quezon City LGU itinalagang pilot media and information city ng UNESCO. Malaking balita ito, no? Maganda po itong balita, no? Quezon City LGU tinalagang pilot media and information city ng UNESCO. Palakpakan po natin. Kasi yung pong lungsod Quezon, sa totoo lang, iba po ang galawan nito. Maganda po ang ipinapakita leadership ng Public Information Office dyan sa Quezon City. Hindi po ito duwag. Hindi po duwag na humarap sa mga mamamahayag. Dahil siya po ay nasa information, supposed to be dapat siya po ay talagang nakaharap sa mga tao, lalong-lalo na po yung mga kapwa media practitioners. Hindi po katulad ng LGU na iba, na yung PIO mismo ay nagtatago. Kapag pumunta ka sa opisina, palaging wala. Sasabihin may meeting, sasabihin nasa online, kung ano-anong cheche-bureche ang ginagawang dahilan para hindi kayo kausapin ng Public Information Office. Bastosin eh. Okay, binigyan din ni Quezon City Mayor Joel Belmonte ang kalagaan mapanuring pag-iisip, katotohanan na pagbigay kapangyarihan sa mga mamahayag sa paglaban kontra sa misinformation at disinformation matapos italaga ang lungsod bilang isa sa pilot media and information literacy city sa mundo. Katuwang nito ang UNESCO sa isang pagkilala sa mga lungsod sa buong mundo na nangulo sa pagsasama ng media at information literacy sa local government, education, kultura at digital innovation. Di ba naka-score dito si Mayor Belmonte. Tinukoy pa ni Belmonte na sa Pilipinas lamang umabot sa 24 milyong Pilipinos ang nanatiling functional literacy kahit inihain na ang media at information literacy or MIL bilang kipilar ng local government agenda. Naglaan din ng ang LGU ng umabot sa 6 billion ng 2025 total budget sa edukasyon at pagpapaganda sa public school facilities, pagpapalawak sa scholarship program at pagsuporta sa Quezon City University. Sinabi pa ni Belmonte na kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan ang lungsod sa The New York Times Company para sa paglulunsad ng citywide debate competition sa mga pampublikong paaralan ng Quezon City na layong palakasin ang kakayanan ng mga estudyante sa analytical at communication. Iyon ang maganda pong balita sa Quezon City. Dahil sinabi ni Belmonte na magkaroon po ng tinatawag na debate para doon po sa mga mag-aral. At ang plano pong patasin yung tinatawag na literacy para sa mga mag-aral. Sana naman gayahin natin ang Quezon City kung pwede lang naman. At tayo naman po yung mga, sabi nga po nila, yung mga magagaling na mamahayag, magturo doon sa mahihina. Hindi katulad ng mga inutil na, sabi nila, mga kilala sila mga media personality, pero mga inutil dahil yung maliliit na miyembro ng pamamahayag, o yung sinasabi nilang mga vlogger ay hindi na pinapansin. Mga bastosin, Akala nyo mga agila. Akala nyo hindi kayo pinapasweldo ng taong bayan. Sana yung pong mga nasa Public Information Office, matauhan po kayo sa katotohanan. Huwag po kayong maging suplada dahil kayo po ay pinapasweldohan ng taong bayan. Pinapasahod kayo ng taong bayan. Pagkatapos ang dating ninyo, akala nyo kung kayo na ay nagpapasahod sa inyong sarili. Huwag po kayong maging bastos kung pwede lang naman. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:51 ng gabi. Mr. Chairman, patalas na play.
Ay, nako. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drugfreeworld.org. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! tumulong! Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Tignan natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. Drugfreeworld.org. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo, ano? At doon po sa ating mga kababayan, ano? Dito po sa lungsod ng Parañaque, tuloy-tuloy na po ang pamimigay ng pamaskong handog at yung casket para po sa ating mga senior citizen dito po sa lungsod ng Parañaque. At ganun din po ang lokal na pamahalaan ng lungsod mula po noong Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, Lunes ay tuloy-tuloy pong nag-iikot sa 16 na barangay ng lungsod para sa paghahanda doon po sa dumaan na bagyong Uwan. Dahil batid po natin na talagang yung pong binigay na information ng Pag-asa, ganun din po ng DRRMO at iba pang ahensya ng ating gobyerno na kumilos para ang ating mga kababayan ay hindi masalanta o sabihin natin na hindi tamaan ng masamang epekto ng bagyo. Okay, November 10, 2025, bilang tugon sa report ng Emergency Local Operation Center or ELO hinggil sa natumbang puno kagabi Sanchez Street, Greenwich, Barangay San Isidro, agad na rumisponde ang DRRMO team para sa initial na clearing operation. Ngayong araw naman, Senro Task Force ang nagsagawa ng huling operasyon upang tuluyang mawaalis ang mga natirang debris at matiyak ang kaligtasan at kalinisan sa lugar. Patuloy ang koordinasyon ng Senro sa Parañaque Emergency Local Operation Center o ELO para sa mabilisang pagtugon sa mga ganitong insidente. Okay, so ito po ay mula po sa Senro na pinangunahan ni Mr. Bernie Amurao. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Parañaque Disaster Reduction and Management Office. The Parañaque Disaster Reduction and Management Office Council is full alert, continuous monitoring and coordinating response effort anticipating the effects of Super Typhoon Uwan. Kaya po dito sa lungsod ng Parañaque, talagang handang-handa at hindi po nagkulang para sa paghahanda sa bagyong Uwan.
At doon po sa mga kasalukuyan nasa evacuation pa, patid po natin kung talagang hindi pa kaya, dyan lang muna kayo sa evacuation. Ngayon, kung talagang kaya lang naman, pwede na po kayong bumalik. At actually, pagkamat sunod-sunod ang sakuna sa ating bansa, yung pong di umano na binitawang pananalita nitong si Ombudsman Remulla na mayroon na di umanong warrant of arrest. Ito pong si Senator Bato de la Rosa naman ay lumilitaw pa rin na talagang kinakagat pa ng taong bayan kung talagang itong si Senator Bato de la Rosa ay madadala rin po doon sa dahig. At yung procedure naman ito, siyempre siya naman ay miyembro ng Senado, mayroon po siyang lakas para po siya ay maproteksyonan ng Senado. Pero yun na nga po, binanggit na hindi sa lahat ng oras kayo po ay protektado ng Senado. Ang sabi lang po ni Tito Soto, hanggat nasa loob ng building, o kaya lalong-lalo na kung nagkakaroon po ng sesyon ng Senado, ay hindi nila papayagan na arestuhin ang kanilang kapamilya o kaya miyembro ng Senate of the Republic of the Philippines. So kaya po natin ito nabanggit dahil si Pangulong Duterte ay balitang-balita na ay di umano ay mahina na. Kung ang isang bato-bato ba masamahan si Pangulong Duterte doon sa dahig, ay hindi naman po siguro sabihin natin wala may kung may warrant of arrest yan, di na naman po sa tamang proseso. Ang akin lamang is parang nagagana na yung hirap ng kalooban ko ng ating dating presidente na si Pangulong Duterte ay nag-iisa doon po sa dahig. Ngayon kung si Senator Bato ay magkusa ng halimbawa mayroon pong warrant, kung kusang lumabas yan at magpadala sa dahig, kahit papano ang ating Pangulong Duterte may kakwentuhan na doon, may kausap na sana doon kung si Bato ay pumayag na kusang loob na magpasailalim sa ICC. So ito naman po ay kwento ko lang kung inyo pong mararapatin, dahil si Pangulong Duterte, tayo naman ay Pilipino, namimiss na natin si Pangulong Duterte. Hindi na po natin nakikita o hindi na natin siya napapanood, lalong-lalo na may edad na. Si Senator Bato naman medyo malakas pa yan, kung magkasama sila doon, at least si Pangulong Duterte malamang hindi na masyado mahuhumsik yan dahil may kasama na isang Senator Bato de la Rosa. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 9 ng gabi. Nasa kasalukuyan po ay nasa online. Ito pong ating kasama sa PDMSI. Ito pong si Chairman Policarpio dyan po sa GMA Cavite. Regards ko po kayo at ang ating kaibigan na si Sister Elsa Obispo. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, actually, inuulit ko, umay na po ako doon sa usapin ng flood control. Umay na po ako dyan. Pero, bagamat umay,
lumalabas pa rin po ang bigat na pangyayari tungkol po sa ating gobyerno sa ilalim po ng DPWH. At yung pong Bicol Region ngayon, tila nasa hot seat naman yung pamilya Villapuerte. Siyempre, pinapangunahan po niya ni Elie Villapuerte, Mix Villapuerte, Luigi Villapuerte at iba pang lahi nito. Dahil di umano sa mga ghost project na nangyari diyan po sa lalawigan ng Camarines Sur at ibang pang bahagi ng Bicol Region. Sa usapin ng flood control, sa usapin ng katiwalian, umay na po ang inyong lingkod. Kaya kung hanggat maaari, dahil nga po sa usapin ng katiwalian na wala na pong katapusan, di ba mayroon naman 2026 barangay eleksyon? Simulan po natin sa pagpili ng tama. Darating naman po ang 2028 eleksyon. Sana makapili na po tayo ng tama. Huwag na po tayo magsapalaran. Di ba? Huwag na po tayo magsapalaran. Dapat pumili po tayo ng mga manunungkulan sa atin na 100% mapagkakatiwalaan. Dahil tingnan mo nangyari. Masakit man sa kalooban, masakit man banggitin, pero yung mga bumoto dito po sa ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos at saka po yung bumoto rin po sa kasalukuyang Vice President na si Inday Sara Duterte, malamang kayo ay nagsisisihan na dahil sa pangyayari. Dahil napakaswerte sana ng Team Unity, dahil yung presidente ay nanalo, yung vice president ay nanalo, supposed to be, dapat itong dalawa na to ay nagtutulungan. Di ba? Pero nangyari, sa kalagitnaan ng kanilang pagsiservisyo sa bayan, sila po ay nagkakandawindang-windang na. Kaya tingnan nyo po ang nangyari. Kongreso, Senado, Office of the Vice President, Office ni Pangulong Marcos, sila po ay naghahatawan ng issue by issue tungo sa political agenda for 2028. Ngayon, kanino pa ba tayo magtitiwala? Yung nakaupo na si Vice President? Kung kayo po ay maniwala, walang masama, karapatan nyo naman yan. Pero, sana pag sila po ay nakaupo na sa 2028 din, ay maging maayos na po ang takbo ng ating gobyerno. Yun lang naman po ang hangad natin. Di ba? So, kaya po yung mga kaibigan natin na hindi po natin nababasa sa online, pagpasensyahan nyo na po dahil malapit nang magtapos ang ating programang Media Patrol. At inuulit ko po, sana kayo naman po ay laging ligtas. Kahit na binagyo ang ating mga pananim dyan po sa Bicol Region, na halos wala pong natira, laban-laban lang. Total, nandyan naman po ang ating gobyerno. Nandyan po ang Department of Agriculture na pwedeng inyong sandalan kung maiiwasan po sana ang katiwalian. At ganun din po sa ating mga kasama dito po sa Metro Manila, mula po sa pamunuan ng Philippine Digital Media Society Incorporated and officers, and of course sa Paranaque Net Radio Worldwide at iba pa pong kaibigan natin na mamamahayag dito sa Metro Manila, ganun din po sa mga karatig lalawigan. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Media Patrol. Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panin ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat, laging nasa RSS.
Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. At kasama si Gaspar Latam, laging handang magatid ng totoo sa himpapawid. Boses ay malinaw, balita't musika sa puso'y dumadlaw. Mula sa bayan ng Paranaque hanggang sa dulo ng mundo, dalay pag-asa at ngiti. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kwento ng masa, boses ng bawat isa. Makulay na buhay dito ay nagsasama. Walang hadlang, oras o distansya. Basta't neto'y bukas, abot namin ang lahat. O Paranaque Net Radio, kami ang kasama mo. Hatid ay saya't kwento sa bawat panig ng mundo. Kasama si Gaspar Latam, tagapagbalitang tapat. Laging nasa ere, serbisyo ay sapat. Kung Paranaque Net Radio Worldwide, boses ng bayan, boses ng mundo. Pagkasama si